pala si Liza Orozco from Quezon Province. So, 38 years old. Dating OFW for 8 years. And, so ito, nakita niyo ito. Tapos yung mukha ko ngayon. May pinagbago ba? Ang first country na napunta ako, ang unang abroad ko sa Kuwait. Di ba, mata lang yung nakikita. Pero dito kita lahat. Maganda ba yon? So, ito yung unang abroad ko. And pangalawang abroad ko is sa Kuwait. Siyempre, naghahanap tayo ng magandang opportunity. Kaya bumabalik sa ibang bansa kasi hindi naubos yung obligation dito sa Pilipinas. And yun nga pala, single mom ako. So, kailangan magtrabaho, kumayod para sa mga anak kasi single mom, di ba? Nag-abroad uli ako ngayon sa Iraq. So, di ba, anong expect nyo pagka sinabing Iraq? May gera, di ba? So, ayan, kahit may gera doon, nakikipaggera din ako para kumita ng pera, di ba? Tapos, so nung time na to, nung nasa Iraq na ako, dahil nga may gera, gusto ko pa namang mabuhay para umuwi ng Pilipinas, di ba? Nagpunta ako doon para sa pamilya ko, hindi para mamatay. So, that time, naghahanap ako ng ibang extra income. So, good news, nakita ko tong AIM Global. So, siyempre, very thankful ako kasi nagkaroon ako ng ganitong opportunity para makapag-for good dito sa Pilipinas. And, ano pindot ko ba? Ito. Tapos, nakilala ko lang din through online. So, naniwala lang din ako kasi yung pangarap ko is hindi lang natatapos sa pag-abroad ko. Kasi iba po talaga kapag nasa ibang bansa ka. Ibang magtrabaho kapag may amo ka, kaysa sarili mo yung oras mo, kumikita ka, hawak mo yung oras mo. Kagaya nga po dito sa ginagawa natin ngayon, yung opportunity na mayroon tayo ngayon dito. And then hanggang sa nakilala ko nga etong negosyo, and nung nasa Iraq ako, full time ko siya. Diba? May mga kagaya ko ba ditong OFW? OFW, diba, si nanay. So ayan, siyempre, as na babae, dapat, hindi lang umiikot yung mundo natin sa ibang bansang dun. Kumbaga naka-mindset na dun lang kasi OFW tayo. Kasi ang pagiging OFW po is hindi naman pang lifetime. Kasi may age limit naman para mag-abroad. Kagaya ko ngayon, kung 38 na ako, may bansa na lang na pwede akong pumunta. Hindi kasi lahat ng bansa ay pwede kong puntahan. Di ba po meron? May na lang siya, hindi na ako pwede sa Hong Kong, hindi na ako pwede sa Singapore kasi 38 na ako. Pero kung matagal na ako sa amo ko, kahit magpabalik-balik ako 60, pwede pa, pero hindi ko pangarap na tumanda ako sa ibang bansa. Siyempre dito sa Pilipinas. And then after nun, pagkatapos ka ng trabaho, kaya wag kayong maniniwalang mga OFW busy yan, hindi yung totoo. Ako na nagsasabi. Kasi, kumbaga, meron tayong 24 hours sa loob ng isang araw, di ba? So, nasa sa atin na lang yan kung saan natin ilalan yung 24 hours na yun. Kasi may hours din lang naman ng pagtatrabaho sa abroad and yung pahinga. Hindi naman 24 hours, magtrabaho ka na, wala namang ganun. Tapos, kada tatapos ko ng trabaho ng alas 12 ng gabi, pinapart-time ko siya ng 3 hours. Minsan, ang natutulog ako is 3 hours na lang. Tapos magtatrabaho na ali ako. Kasi sabi ko, kung kikita ako dito at makakapag-for good ako ng Pilipinas, why not na magpuyat ako gabi-gabi kahit pagod ako, di ba? Tapos, after nun, pandemic kasi yun, 2020-21, kasi yun din yung naggera ng 2020. Sabi ko, paglilipad ng mga missiles, gusto ko pang umuwi ng Pinas kasi po may 5 akong anak na naghihintay dito sa Pilipinas, siyempre. Tapos, mabait sana ang amo ko, 3 years na ako doon, okay naman siya. Kaya lang, yung ko nga po is yung gera. So, siyempre gusto ko pang mabuhay. Kaya ngayon, pinosig ko talaga na, sineryoso ko yung negosyo. Follow-up line ako, ganito yung gawin, ganito, kikita ka talaga. Tapos, nag-join talaga ako dito is, nakilala ko si Melanie Pindot and si Karen Enriquez. Yun. Pero bago ko siya nakausap, napanood ko na sa YouTube. Kasi ang mga OFW,
lahat ng apps na mayroon sa cellphone, siyempre lahat na bubuksan, YouTube, ganun, ganyan. Siyempre, pauli-uli, ganun. Nakita ko ngayon. Kaya lang curious ako kasi sa video ni Aplani, wala siyang sinabi kung ano ba yung work. Sabi niya doon, naging milyonaryo. Curious ako, paano naging milyonaryo? Wala naman sinabi kung naging ambassador ba o ano. Tapos nung nakausap ko na siya, naniwala ako. Tapos sabi ko, totoo kasi may office hub, ganun. Kung ako pa yung nakapagtapos ng pag-aaral, pangarap ko talaga ay sa opisina. Sabi ko, siguro ito na yung pangarap ko. Kasi di ba, nakita ko may mga computer, nag-online. Unlike nasa ibang bansa ako, magkukuskus ako maghapon. Tapos, di ba, kahit tama na yung ginawa mo, mali pa rin yun sa walang ginawang tama, di ba po? Tapos after noon, umuwi na ako ng pandemic kasi di ba po noon pandemic, naghantay lang akong magbukas ang airport. Tapos nung pagkabukas, pabili agad ako ng ticket. Sama ko kahit malang ticket, ayaw nila akong pauwiin. Kasi nga po, may gera nga po sa Iraq. Tapos ang ano po kasi noon ay Iraq, Iran, tapos Turkey, tapos yung kakagira noon sa Israel ata yun, magkakalapit lang po naman yun pag binubumba. So tapos, nung umuwi ako, nang pinartime ko pa siya ng, anong tawag dito? Ito sa Kuwait din po ito. Tapos nag-Singapore po ulit ako. Ano ba next dito? So ayan, nang umuwi ako, nakapagpachike ako ng almost 30,000, 1 month ko lang po siyang pinartime. As nabago po ako, di ba malaki po yun kasi, ang sahod ko po sa Iraq is 20,000 lang po that time. Pag lumitang palitan, nagiging 18 lang siya, 19. Sabi ko, kumbaga, nag-exist pa ako ng 10,000 kasi kung kumita ako ng 30,000, sabi ko okay na to, makakabuhay na to kahit ako lang, pwede na akong umuwi part-time. Tapos po, nagkaroon ako ng hub, naging owner po nag-handle na din po ng mga hub, nagka-grupo. Ayaw na. Ito. Tapos, nakapag-travel din, and dito, local, hindi pa ako nakapag-travel ng Pero siyempre, zone, makakapag-travel din tayo ng international. Ayan, sa Subic, alam mo sa Subic, lahat po ng first time ko dito ko naranasan. Kasi, siyempre, as na OFW, gagastusin ko ba yung 20,000 ko para mag-travel ako dito sa Pilipinas na may anak ako na 5? Di ba hindi? Iisipin ko na lang yung ipapamasahe ko, ibibili ko ng bigas. So, pero dito, dahil sa community na mayroon tayo at sobrang ganda ng negosyo na mayroon tayo ngayon, kaya very thankful talaga ako. Pero mo na kapag naranasan ko mag-travel, makapunta ng Subic, kasi ang akala ko dati, ang nakakasakay lang sa yate is mayayaman, di ba? Ikaw ba naman yung per hour, 50,000, saka mo kukuha ng ganun. Di ba? Kakain ko na lang yun para sa pamilya ko, ang laki nun. Pero dahil dito sa negosyong mayroon tayo, ayan, naranasan kong mag-travel, kung saan sa Baguio, kung saan yung Tapos ito yung grupo ko nung umuwi ako ito yung naging grupo ko na umuwi ako galing sa Iraq. Ito po yan. Nagkaroon ako ng 3 hub, pero 'di ba, minsan po, meron tayong mga desisyon. Sabi nga kung doon sa bawat desisyon natin, doon daw tayo may matututunan. Ngayon kaya may picture ako Singapore, nag-Singapore uli ako ngayon. Oh, 'di ba? Ito yung chiki ko pala na nahuli. Ito yung na-chiki ko ng 1 month na pinartime ko bago po ako umuwi. Kaya wag po kayong maniwala na hindi kumikita dito. May proof naman po, di ba, pangalan ko to. Ako yung nagpa-chicken yan. Tapos pandemic, may siya. Uso pa doon dito sa head office yung naka-shell, di ba? Tapos nakamas na. Paano na makakahinga pag Pwede bang tanggalin na lang to kasi paano kami makakahinga sagad? Hindi po talaga pwede. Di ba? Pero okay lang yun. Mag-claim ka naman ng chiki kahit lang naka-shell ka. Tapos, ayan, naging awarding na din po ng team ng UDT. Tapos awarding na din, naging silver na din po. Ito yung mga travel sa yati. 2 beses po akong nakapag-yati. Tapos sa Baguio, last year ata to.
lahat ng to, nung nasa ibang bansa ako, pag nakikita ko, sabi ko, paano kaya sila nakakarating doon? Kasi di ba kung wala kang pera, di ka naman makakarating dito. Ang layo ng Baguio. Tapos pag pupunta ka sa yate, kailangan may pera ka, kailangan yung damit mong susuotin, bibilihin mo yun. Ang bibilihin kong ang sahod ko, 20,000 lang, di doon na yun sa mga anak ko, di ba? Pero dahil sa negosyong meron tayo, naranasan kong lahat ng first time ko dito, na ang nasa isip ko noon, mayaman lang ang nakakagawa nito, pero hindi pala. Basta may pera ka, tapos alam mong may magandang negosyo kang ginagawa, mararanasan din po natin ang ganito. Yan. And then, nung nag-forgot ako, ito yung first car ko. Bios, first car ko. Yan. Sabi ng upline ko dati, Lay, maglabas ka na ng sasakyan, negative ako. Siyempre, ganun po talaga pag nag-start pa, di ba, sa negosyo. Totoo yan, di ba, na parang may doubt ka, parang akin ba to? Parang totoo ba to? Parang ganun, di ba? Sabi ko, Emil, yun ang halaga nun. Tapos, maglalabas daw ako ng sasakyan. Sabi, hindi talaga ako. Pero, habang ang goal ko lang kasi po noon is kumita ng pera kasi ayaw ko na pong mag-abroad. Pero di ba, hindi natin minsan napapansin, habang ginagawa natin yung network natin, lumalaki yung network natin, dumadami yung mga onliner, lumalaki yung income. Tapos, dumating ako dun sa time na, pag mag-claim kami ng padala, naka-tricycle kami, 3. Ang mahal naman ang binabayad kada isa. Kasi mahal po ang pamasahe ng pandemic, di ba? 500, papunta dun. Kasi sa Angono po kami nag-hub. Tapos sabi ko, parang tama yung sabi ng upline ko. Pag may sasakyan ka, madali mong matatransak yung mga transaction, ganun. Tapos punta ko, sige payag na ako sa gusto mo. Kasi kumikita na naman po ako eh. Pero totoo yung sabi ng mga upline, yun talagang sasakyan, talagang pag ginamit mo siya, hindi gagamitin pang gala, gagamitin po pang negosyo, pang onliner, di ba? Sa mga transaction, ganun. Mas mabilis po yung transaction. Halimbawa, may katransaksyon ako sa Batangas. Pumunta ako ngayon ng Batangas. Kahit po yun malayo, kung yun naman pong PI na yun ay 300,000, di ba? Magdadrive ka papunta doon. At least madali po yung transaksyon. Kumbaga, sabi ko, sige nilang, kaya ko to, kaya nga nila eh. Basta lagi po akong naniniwala na kung kaya nila, sabi ko sa sarili ko, kaya ko din. Ano ba yung kaya nilang gawin na hindi ko kayang gawin? Isa lang naman ang ginagawa, isa lang naman ang marketing plan. Lahat isa lang naman yung ginagawa, di ba? May training naman, imposibleng hindi matututo. Kasi sa amin po kasi, di ba, sa province, pagka hindi ka nakapag-aral, parang ang tingin sa'yo ang liit-liit mo. Parang ganun. Di ba? Sinong nakaka-relate sa ganun? Parang, uy, si ganun, di nag-aral, di naman yung kikita ng ganung kalaki. Kasi sa akin, na-experience ko. Pero, hindi po ako nasaktan sa ganun. Totoo namang hindi ako nakapagtapos ng pag-aral. Pero may paraan para ka kumita. Kasi ang labanan po ngayon, diskarte. Tiwala sa sarili. At alam mo sa sarili mong kayang-kaya mo. Kasi tapos sabi, hindi ngayon nag-aral. Kasinungalingan yun, hindi yung kikita ng ganung kalaki. Paano gayon magkakasasakyan Hindi nga nakapagtapos ng pag-aaral, di ba? Pero ako po talaga sa sarili ko, alam kong kaya ko. Kasi nakaya ko ngang mag-abroad na hindi ko pinangarap ni minsan ng mag-abroad ako. Kasi ang hirap din pong mag-abroad, marami kang pagdadaanan. Lahat naman po, di ba? Wala po namang madaling trabaho. Tapos, nilagay ko na lang, parang naging motivation ko po siya na yung nilalait ako ng kapwa ko, ay okay lang. Kasi sabi ko, pag ako nagkasasakyan, kumbaga, parang papasalamatan natin sila kasi kaya natin pinost yung sarili natin. Hindi dahil mayroon tayong papatunayan sa kanila. Kumbaga, yun doon sa sarili natin na kaya natin. Tapos nung nagkasasakyan naman ako, negative nga po sabi niya, ay, pag nabangga yung sasakyan yan, ubos din ng milyon yan. Sabi niya ganun. Sabi ko naman, wala akong pakalam, at least na experience kong nag-drive ng sasakyan, di ba? Wala. Kumbaga, may makita sa yung maganda, pangit, di ba? Ganun naman po ang tao Kumbaga, may kasama na siyang parang nainggit, tapos, nung nawala naman ako ng sasakyan, sabi niya, di naghirap na siya ngayon. Sabi ko, parang kailangan ko ba talagang kailangan ko pala uling magkasasakyan, naghirap na daw ako Tapos nung nagkasasakyan naman ulit ako, kumuha na naman siya ng sasakyan, gano'n sabi. Pero siyempre po, dito lang po yan sa negosyong meron tayo. Anytime pwede kang kumusta pag kumikita ka. Kasi po, nung bumalik po ako last year po, galing ko sa Singapore, bumalik ako. Kasi nga po, para bang hindi pa ako, kaya sa mga nagdadalawang isip dito,
parang awa nyo na, diretsuhin nyo na kasi masasaktan lang kayo. Kasi nga, nag-decide ulit akong mag-abroad. Di ba, nagkasasakyan ako po. Ito yung first car ko nung umuwi ako galing sa Iraq. Tapos sabi ko, nakikita ko yung mga kaibigan ko, panay ang gala nila sa Singapore na. Tapos, ano pa ba? Di ba, minsan kasi po tayo, wala tayong, sabi nga kumbaga, may option ka pa na pwede kang mag-abroad, di ba? Tapos parang hindi mo siseryosohin yung ginagawa mo na, di ba kung titingnan mo, nakapag-drive na ako ng sasakyan, kumbaga, may mga onliner na kumikita ng malaki, mas malaki sa kinikita ko nung nasa abroad ako. Pero minsan, ang tao kasi, parang para bang wala siyang kalagyan kung ano ba talaga yung gusto niya. Ganon, yung decision nga po. Nag-abroad uli ako ng 2022. Pagdating ko sa abroad, 3 months akong umiiyak. Bakit po? Kasi doon, taga-kuskus uli ako. Dito, sa mga taga-training lang ako ng onliner, magbi-BCO tayo, magdadrive. Pagdadrive ko sila, di ba? Pagdating doon, utusan ako. Di ba? Parang iniisip ko, ano ba, tama ba itong ginawa ko? Nagbidib ako dito sa ibang bansa. Tapos, after noon, nakikita ko yung mga onliner ko, kasi may kapatid din po ako dito na, sa 14 naming magkakapatid, ang naniwala sa akin ay 4 lang. O, di ba? Ang unang-una kasing hindi maniniwala sa atin, pamilya natin, pero okay lang. Pero pag sila walang pera sa akin, sila nangungutang. pero okay lang po yan kasi, di ba, sila nga po yung pinagugutan natin kapag tayo ay nahihirapan, family po. Para maintindihan lang po nila yon kapag yun po talaga ay totoo. Pag tayo may resulta na. Kasi yung tatay ko po dati, negative. Nung umuwi ako may sasakyan, nakaupo sa unahan, nakataas pa yung paa. Di ba negative ka? Dapat di ka sumasakay. O, di ba? Pero nakangiti lang. Kasi po pag nandina, sabi nga, to see is to believe po. Pag walang nakikita sa ating resulta, hindi po sila pwedeng maniwala, ay may sasakyan ako, asan ang sasakyan mo, di ba? Kailangan makikita nila. Ganun po, di ba, ang mga Pilipino. Tapos pag uwi ko na naman, pagkalabas ko ng sasakyan, tapos kasi sa amin sa Quezon, may mga networker din na nag-field. Na-recruit kayo ng tatay ko, pero hindi siya naniniwala sa akin. Tapos umuwi ako, sumakay na naman sa sasakyan. Ba't ka sumasakay? Di ba ibang networker ka? O, di ba hindi pa siya sa akin naniwala, pero tatay ko na yun. Pero nag-join siya sa ibang networker kasi yung po kasi nila, anong tawag dito, may mga machine, ganun. Sabi ko, machine lang yan, hindi yan talaga sila doktor. Sabi naman ng kapatid kong, kasi 4 po kaming member dito. Tapos sabi niya, magaling pang ako mag-explain diyan tatay, hindi ka sa amin naniniwala. Ganun po talaga. Kumbaga, sabi ko, sa'yo naman yan, pero pag inaaya ako, hindi po pwede. Kasi sinasabi kong, global po ako dun sa nagre-recruit. Oo, sabi niya, ma'am, i-add po kita sa Facebook. Hindi po pwede, ma'am. Networker ka, di ba? Networker din ako, global po ako. Ilang years ka na po? 4 years na. Pero ang totoo, 2 years pa lang ako. Tapos, ma'am, may ka ba? Sabi, pero po, may sasakyan na po kayo, ganun. Siyempre, ganun eh. Siyempre, paglalaban po natin kung ano yung meron tayo. Kumbaga, yun yung unang-una. Di ba minsan sa pamumuprospect natin, di ba pag sinasabi, kailangan 101%, alam mo kung paano may paglaban yung company na mayroon ka. Kasi, di ba, dito tayo kumikita eh. Wala akong pakalam kung ano sinasabi nila. Basta ako, ito yung company ko. 19 years na, di ba? Ilang years na po kayo? 2 years din. Ay, wala yun sa amin. 19 years na kami. Tapos, after nun, pag ko ng Singapore, hindi ko po tinapos yung kontrata ko kasi, nagbuburakay sila, samantalang ako'y nagkukuskus doon. Samantalang ako dapat, kung nasa Pinas ako, di dapat nasa Boracay din ako. Dahil nga po sa maling desisyon, nagkukuskus ako sa Tapos, sa isang buwan, 1 beses lang po ako nagdi-day off sa Singapore. Tapos, anong tawag dito? Parang, basta wala pong time of freedom pag nasa ibang bansa. Kasi nga po, mayroong amo na dapat sundin. Unlike po dito sa atin na tayo po ang gagawa ng income natin, tayo ang gagawa kung paano tayo i-income, nasa sa atin na po kung paano natin gagawin. Tapos, after po noon, umuwi ako. Pero sa totoo lang po talaga, mahirap po palang pero nung nasa ibang bansa po ako, nag-network ako kasi meron pong BCO ang Alliance Motion Global sa Singapore. Kaya lang po, pag nag-process po ako dito sa Pinas, kasi may mga onliner ako dito, kasi po doon ibang value ng pera, mahal. Pag kinuwinta ko, dito na ako sa Pinas. Pag nagbenta ko ng product doon, dito ko binibili, papashipping ko, mas pa kaysa doon ko bibilihin, mahal po kasi ang value ng pera doon. Tapos ang mag-day off ako, hindi naman po talagang purpose ko is mag-day off ako. Ang purpose ko po talaga is nagre-recruit ako. Ganun. Kasi hindi po ako nahihiya kung ano yung negosyong meron ako.
Wati, taga saan ka? Ilang taong ka na ba dito sa Singapore? Ganun, di ba? Kasi mas, ano din po, kumbaga challenge din na mag-fail tayo, hindi na lang puro online. So yun, doon ko po natutunan na mag-fail, ganun na, reject ng face-to-face, okay lang. Sabi, mayroon doon na sabi, kumain tayo, okay, sige, first time ko, unang day off ko, kumain tayo, sumama ko. Puta, yung pala front-row, kaya pala ko pinakain front-row pala. So, may experience akong ganun. Binilan niya ako ng ice cream. Oh, sige, ako naman nakangiti. Sabi niya, te, taga saan ka? Ilang taong ka na dito? Yung pala. Kasi ang nasa isip ko, puprospikin ko siya. Siya naman pala, puprospikin din naman ako. Kasi yung may busy doon, may front row din kasi doon. Nando doon din sa sa Lucky Plaza, pinupunta ng mga Pilipino. Sabi ko, te, iisa palang layunin natin. Ay, wag na tayo. Babayaran ko pa yung ice cream. Sabi niya, hindi na. Front row ka pala. Ay, empowered ka pala. Empowered ako, yung global ako. Ganun. Ay, hindi tayo magkakarekrutan niya. Sabi, bumili ka na lang ng product. Sabi ko, alam mo, te, nung nasa ibang bansa ako, nung nag-join ako dito, maraming nagre-recruit sa akin, yung front row, magbibinta, puputi ka. Itong itsurang muti, nag-abroad na nga ako. Hindi na ako puputi, ito na talagang kulay ko. At hindi ko kailangang pumuti, gumanda, or baguhin ang lahat. Ang kailangan ko kung paano gaganda yung katawan natin para humaba yung buhay natin. Diba? Kasi pag supplement tayo, sabi niya, bakit ayaw mo? Ay, puputi ka dito, ganito, ganyan. Dapat kung iyang ipinibigay mo sa akin para humaba ang buhay ko, ay sige, mag-join ako sa iyo. Kaya nga ito yung pinili ko kasi yung product po natin, di ba, pod supplement. So yun po yung kailangan ko kasi nagtatrabaho ko sa ibang bansa. Ayun, wala na siyang nasabi, hindi ko kailangan pumuti. Kasi itong kulay ko, hindi na ako puputi. Ito na talagang kulay ko. Kung yan nakakapagparitokin ng ilong, siguro pwede. Hindi naman pwede yun. Tapos, ayun, pag uwi ko, last year, umuwi ako. Bali po, 2021, 1 year lang po ako nag-network, tapos 1 year. Ibig sabihin, 2 years lang po ako dito. Pero nakadalawang sasakyan ako. Kung nakaya ko, kaya nyo rin. Sa totoo lang po, ang pag-network talaga natin, wala sa tagal. Nasa kung paano natin gawin ng mas mabilis. Kasi ako palagi siyempre po nang umuwi ako, nag-back to zero ako. Kasi iba yung nag-online talaga sa hub. Paano ba ako ulit makakapag-start? Nung nag-start ako, ibang-iba po pala. Kasi meron, siyempre hindi na ako luto sa training kasi doon nakatuto ko sa trabaho. Nagtitraining lang ako kung kailan ko lang may oras ako pero hindi ganun kahaba. Tapos sabi ko, paano ba ulit ako makakapagpapiin? Palagi silang may piin. Kailangan kong makapagpapiin kasi siyempre po, di ba may sinisit tayo na goal, may doon tayong dapat makuha, di ba ganun? Tapos, panay lang ang padala sa kanila, hindi ako nakakapagpapiin. Paano ko ba gagawin ulit? Back to basic. Yun lang ginawa ko. Nahirapan ako kahit silver na ako, kahit nag-online na ako, dumami ako. Kailangan pala mag-back to basic muna ulit tayo. Kumbaga, kung ano ka nag-start nung simula, ganun din ulit para makapagpapiin. Kasi, boss, sila na lang palagi yung may pain, tapos di ako nakakapagpapiin. Hindi naman ako papayag, di ba? Kung nakapagpapiin ako ngayon, Korea. O, di ba? Nagka-group ako ng Korea, tapos nung nilabas ko ito, nag-goal, sabi kasi na pare, mag-goal sit daw ako, nag-goal ako dapat. April, bago ako mag-birthday, malabas ko yung sasakyan. So good news, nalabas ko naman siya ng birthday ko sakto. Eto naman, nalabas ko, yung second car ko naman, eto. Ayan. Nilabas ko naman siya is 2024, noong 24, bago din ako mag-birthday. So same, kumbaga, sa mga ginol ko, good news, nakuha ko naman siya. Kasi di ba dapat mayroon tayong kailangan ngayong sabi ko pagpasok ng January, kailangan magkaroon ako ng PIN, ganun nagka-PIN uli ako ng Korea, tapos sasakyan na ba uli ito? Kasi may PIN na, di ba? So siyempre kailangan pag may tapos onliner, tapos set na naman ulit ng goal. Siyempre, natin, paano natin siya makukuha? Sa totoo lang, di naman talaga madali. Pero dadali lang siya pag iniisip mong madali. Di ba sabi ng mga mentor natin, pag iniisip daw nating mahirap, lalo daw tayong nahihirapan, isipin yung madali lang para mas madali nyo din daw nagagawa. Tapos, Nung last year kasi, na umuwi ako, hindi ganun kaano yung network ko kasi siyempre sa buhay natin minsan may mga bagay na dadaan na hindi natin inaasahan. From kasi start February, nagkasakit ang nanay ko ng
Tapos 6 months, halos kalating taon namin siyang pinagamot. Pero dahil may maganda tayong negosyo, nasa magandang opportunity tayo, kahit nagbabantay ako sa ospital, nagni-network pa din ako. Kasi di ba, kahit saan naman tayo nandun pwede naman tayo mag-network, di ba? Kahit di tayo makipag-video call. So para bang kahit sa ospital yung nanay ko, hindi ko naramdaman na bang hirap na hirap ako. Siguro sabi ko, kung wala akong negosyong ganito, baka hindi ko alam kung sana ako, di ba? Ganun, di ba? Pag alam mong wala kang ginagawang negosyo. Hanggang sa na-hospital nanay ko, hanggang sa namatay na, sabi ko, buti na lang, meron tayong magandang negosyo na AIM Global. Kasi kung wala, hindi ko rin alam kung paano ako mag-i-start. Kasi, syempre, medyo malaki din yung gastos. After nun, sabi ko, siguro, di ba ganun tayo na? Siguro pag may nakaraan na yung mga problema, siguro kapalit nito pera naman. Di ba ganun? Sabi nila, sabi ng matatanda, sabi siguro ang kapalit ng problema mo maganda na. Sabi ko sana naman. Kasi namatay ang nanay ko, August. So siyempre, parang sabi nga sa akin ng mga online ko, parang hindi ka namatayan. Bakit? Isang linggo ko sa Quezon, pagbalik ko nag-network uli. Sabi ko, kahit naman anong gawin ko, tama, masakit. Pero kailangan natin tagapan. Hindi ko na naman maibabalik yung buhay ng nanay ko. Kung maibabalik ba yun pag hindi ako nag-network? Hindi, di ba? Wala tayong ibabayad pag hindi tayo nag-network. Kailangan mag-network tayo. And then, kumbaga, wala na yung kailangan tanggapin na lang. After nun, goal na naman. August, September, hanggang December. Kasi nga, sabi ko, maglalabas ako nito sa sasakyan. Puging-pugi talaga ako nung nakita ko to. Oo. Pero dapat, rush yung rush ang ilalabas ko. Pero nung nakita ko to, sabi ko, parang ang pugi niya. Sa sasakyan na lang ako napupugian. Tapos, wala akong pakala sa mga pugi. Basta pugi yung sasakyan ko. Tapos after nun, ng January, sabi ko, nagkapiin ako. Kapiin naman ako, naoperahan naman ng tatay ko. Sabi ko, Lord, sabi ko, hindi na ba ito natatapos? Akala ko ba yun? Pero siyempre, hindi na po tayo bibigyan ng problema na hindi natin kaya. Undaspat na operahan naman ng tatay ko pagkabalik. Kasi ako po sa magkakapatid naming 14, pangalawa po ako sa panganay. So parang breadwinner ako, na single mom ako, parang ang hirap, parang sa akin na ba lahat? Pero siyempre, hindi ko naman po siya kumbaga, hindi nga daw po tayo bibigyan ng problema, hindi natin gaya. After naman na-operahan, balik na naman sa hub. Kasi may hub, online na naman, di ba? Kailangan nating bagpapiin para tayo kumita, di ba? Nandiyan na yun na-opera na, hindi naman yun mababalik. Kahit iyakan ko pa kahit di ba, yung mga nasa labas, kasi si ganito, ganyan kasi ang hirap wala namang madali. Ang lang hahanapin natin kung anong solusyon sa problema natin. And then after nun, pagka naman na-operahin tatay ko, eto nga, nag-goal ako nito. Iniisip ko lang siya, gabi-gabi, pinapanood ko talaga itong sasakyan na to. Di ba sabi nila, hanapin mo daw yung nakakapagpakilig sa'yo. Hindi mga lalaki sa mga babae at sa mga lalaki, hindi babae. Kumbaga sa pag-network natin, kung ano daw yung nakakapagpakilig sa'yo, pupuntahan mo, kung ba ito, pupunta ka doon sa Mitsubishi, titingnan mo, ito yung gusto kong sasakyan, pinapanood ko sa palagi, tapos naisip ko, nababalo na yata ito sila. Nakatingin sa tapos kakagaling ko lang, di ba po, sa mga problema, pero hindi yun ang iniisip ko. Ang iniisip ko po kasi kung ano yung gusto ko, kung ano yung nakakapagpakilig sa akin. Tapos sabi ko, nag-apply ako ng sasakyan. Ay, nag-apply ka ng sasakyan. Ito kasi nakakapagpakilig sa akin Tapos one day process, inapprovean ako. Sabi ko, totoo ba to? Sabi ko ganun. Tapos, hindi ko siya, inano ko talaga siya is, bago mag-birthday, bago mag-birthday, malabas ko talaga siya. Sabi ko, 24 na, hindi ko pa siya nalalabas. Kasi yung commuter ko, galing sa abroad, siyempre, kailangan siya yung Tapos, parang nung nilabas ko ulit siya, para bang bumalik ako sa first time na, totoo ba to? Mayroon ba uli ako nito? Kasi siyempre, nag-ibang bansa uli ako, bago ulit ako nagkaroon ng ganito. Guys, walang imposible kapag gusto talaga natin. Sabihin, kasi ang hirap kasi pag daw puro kasi, hindi mo talaga makukuha kung anong gusto mo. Kasi ako talaga, nung nag-i-start ako at nung nag-i-start ulit ako, follow-up line lang talaga ako. Kasi ang mga mentor upline natin, hindi yan magtuturo nang hindi natin ikakaganda. Kumbaga, hindi natin ikakagrow. Kasi ang tinuturo nila, kung paano lang din nila narating, kung ano yung meron sila ngayon. Tapos, anong tawag dito?
Hindi ako yung, kasi up. Basta ako, yes up lang ang sagot. Kasi, di ba, yung tinuturo nila, alam nilang maganda yon. Tapos, ang palaging sinasabi ko, pag nakakakita ko ng may mga resulta, is, kung kaya nila, kaya ko rin. Kasi, isa lang naman yung ginagawa natin eh. Ano yung ba yung hindi ko kayang gawin, na kaya nilang gawin. Same lang naman. Sabi ko nga dati, ba yung mga kasama ko sa mga 18 years old, 19. Tapos ako, ilang taon na ako nun, siguro 33 na ako. Sabi ko, ito nga sila mga 18, nagawa nga nila. Ako nga sa experience, mas lamang ang experience ko sa kanila. Bakit sila nakakapagpapiin? Bakit ako hindi? Kumbaga, pwede mong i-compare yung sarili mo in the good way. Hindi dun sa masamang maingit ka kasi ganun. Kumbaga, tapos, pag seryoso ka kasi doon sa pag-network mo, wala kang pakalam sa mga, ako kasi nung nag-start ako, wala akong pakalam sa mga katabi ko, maski magsuntukan ko yun, basta mag-online ako, basta wag niyo akong suntukin. Kasi, mayroon akong ginugol, di ba? Kumbaga sa wag mong papakalaman yung ginagawa ng katabi mo, ang pakalaman mo lang yung sayo, as long as na hindi mo sila pinapakalam, di ba? Kasi nga, meron kang ginugol. Para daw makuha natin yung ginugol natin, kailangan, ako kasi dati, wala akong pakialam kahit 1 hour na lang yung tulog ko. Kasi dati, na-experience ko talaga yun, yung gustong-gusto kong magkaroon ng sasakyan. Kumbaga sa araw, nagtatransa kami, tapos sa gabi, gising din ako kasi may mga onliner. Naranasan ko talaga 1 hour na lang yung tulog ko. Pero pag iyan na talaga yung, sabi nga pag kunti na daw yung, mas malamang na daw po yung tulog, yung gising kayo sa tulog nyo, ibig sabihin, may unti-unti may nakukuha na kayo. Pero, mas malamang pa po yung tulog nyo kaysa dun sa gising kayo, ay malayo pa po. Ako na yung nagsasabi. So, anong tawag dito? Pugi yung sasakyan, no? Sa sasakyan na lang talaga ako napupugian. Ayan. So, eto na yung ko. Hindi ang swerte ang gagawa ng kapalaran natin, kundi ikaw mismo. Kasi, di ba yung iba may kasi may kwento. Alam niyo ba yon? Yung si Juan, yung palagi nakaupo sa puno ng mangga kasi naghihintay ng swerte. Swerte nga di ba? Hindi mo alam, hinulugan ka ng 1 milyong pera. Dahil hindi mo alam kung paano mo nakuha yung 1 milyon, hindi mo din alam kung paano mo siya gagastusin kasi bakit di mo siya pinaghirapan. Kaya, wag po tayong maniwala sa swerte. Ang swerte po, na dun sa kung paano po natin siya paghirapan. So, ayan lang guys. Hope po na-inspire kayo sa share ko sa inyo. And God to be glory po.